Buntag. Usab ka pribilehiyo alang kanato niya makatugbaw sa ato ang mga tingog sa pagdayeg sa atong buhay nga Dios o sa ato ang sa higayon usab nga makapamalandong kita sa iyang bulong. Now we will continue our study in the book of Galatians. So humano na nato karon ang libro sa kapitulo 3, chapter 3. And this is just a part 2 of our study last Sunday, that we are all children of promise. That the basis of our sonship, ang basihanan sa ato ang pagka-anak sa Diyos, mao ang saad. And ato sang gihisgutan last Sunday, the rule, the purpose of the law, ang katungdanan, ang tuyo sa balaod. We concluded last Sunday that the purpose was not to save, but to expose humanity's sin and point to the ultimate solution in Christ. That law has nothing to do with our salvation, but instead, it makes us aware, it makes us realize that we are sinners. Ang balaod, gihatag, aron ipakita na kita makasasala. And as we realize, as we are now aware of our sin, it points us, it leads us, it pushes us to the solution of this sin, which is Christ. O karon, madayon lang atong pagtuon, ang pulong sa Dios na ingon, Galatians chapter 3 verses 21 to 29. Ang pulong sa Diyos na ingon, is the law then contrary to the promises of God? Certainly not. For if a law had been given that could give life, then righteousness would indeed be by the law. But the Scripture imprisoned everything under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Now, before faith came, we were held captive under the law, imprisoned under the coming faith, imprisoned until the coming faith would be revealed. So then, the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. But now faith has come. We are no longer under a guardian. For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Ang Ginoo nagpanalangin ng daan sa iyang pulong. Now, we will continue on our study of the rule of the law. Unsa man gyud katungdanan sa balaod, atong ipadayon. Kay last Sunday, gihisgutan man nato that the law was given because of transgressions. Karon atong tan-awon ang unsa pa gyud katungdanan, unsa pa gyud rason nganong gihatag ang law. So, we are tempted to conclude
we are tempted to jump to a conclusion that wala din kalabutan ang balaod sa atong kaluwasan. So, wala na silbi. Wala na pili. Di ba? Pwede na ito nga mukonclude nga ingana that wala man din value ng balaod. Kay wala man ay gamit sa ato ang pagkamiluwas. Wala man na siya ay gamit sa ato ang pagkahimong anak sa Diyos. And Paul is very advanced. That's why, dili, namutana dayon siya. Kay, with all the statement and gihatag may tungod sa balaod, that it was given because of transgression tungod sa atong sala, gihatag ang balaod tungod sa atong sala, we were sinning because the law was given because we were sinning. Dili tungod kay aron maluwas sa atong mga sala, then dako kaayo ang possibility nga ang mga tao mo conclude nga the law is up for nothing. The law has no use. Walay gamit ang balaod. That's why si Paul, because he is very advanced, namutana dayon siya sa taga Galatians. Is the law then contrary to the promises of God? Contrary ba? Against ba ang balaod sa saad sa Diyos? Kung sa may tubag ni Pablo? Certainly not. Dili gayon. Dili kontra ang balaod sa saad sa Diyos. So, the law is not against God's promises. Rather, it highlights humanity's inability to attain righteousness on its own. Certainly not. For if a law had that could give life, it means that the law cannot give life. That the law cannot give righteousness. That the law cannot justify. Then righteousness would indeed be by the law. But because it's not of the law, then dili ta makabaton sa pagkamatarong pinaagi sa balaod. There's no way the law could make us righteous because that is not the intention of God giving it to Moses. Dili mo'y intention sa Ginoo sa paghatag sa balaod kang Moses nga maghimo kang matarong pinaagi sa pagtuman niini. Kay based on our study, mga previous na itong kapagtuon, that it takes only one na sayop nato we become a law breaker. That's why there's no way we could be righteous because of the law. Di yun ta mahimong matarong pinaagi sa balaod. Kaya again, bisan galing sa napulot, kasugo lang, we are not perfect in doing it. Di ba? All the more the 613 law that God gave to the Israelites. So, dili against ang balaod sa saad sa Diyos. Hinuon, kining balaod, ipakita hinuon niya ang ato ang inability. Pagka, sa Bisaya inability, dili makahimo sa pag-attain, sa pagkabot, sa pagkamatarong pinaagi sa atong kaugalingon. There's no way we could be righteous by obeying the law. Kay dili yun ta mahimong matarong pinaagi sa pagtuman sa
sa balaod. In verse 22, lingon sila rin, but the scripture imprison everything under sin. Ang balaang kasulatan referring to the law, ang balaod gikulong kita tanan diha sa sala. We are imprisoned under sin. That's why we are captive. Not only by sin, we are also captive by the law. That's why karon napatayo na muna nga, yes, nito man ko, pero ako ni mapadayon ang akong kaluwasan kung magtuman ko sa balakon. Kung mahimo kong matarong. And then, we quote James tayo nga, faith is dead without works. Di ba? Mukot tayong tanang without knowing why James is saying it. And it's clear that the promise by faith in Christ Jesus might be given to kangin sa ihatag, to those who believe, not to those who perfect the law, not to those who obey the law, not to those who are morally right, but to those who believe. Ang saad pinaagi sa pagtuo ngadto ang Kristo ihatag ngadto sa nagtuo. Dili yun pinaagi sa pagtuman sa balaod. Dili yun pinaagi sa atong mga binuhatan. Dili yun pinaagi sa kung unsay maayo nga atong nahimo sa ato ang panimalay, sa atong gitrabahuan, sa ato ang simbahan, sa atong eskwelahan. Kundi makapot, mabakunan nato ang pagkamatarong, makuha nato ang saad, pinaagi lamang sa pagtuo. So, all attempts, tanang attempt to define ourselves through good works or moral efforts fall short without Christ. Tanan natong try, tanan natong buhat o maayo, it will always fall short without Christ kung wala si Kristo. That's why Romans chapter 3 verse 23, one of the most common verse, sa gingon, for all have sinned and fall short of the glory of God. We will always fall short. Every attempt, through morality, through efforts, we will always fall short. Sige, maghisgot lang bisan ka ng pagsimba. Dili hikalimutan ang adlaw ay papahulay. Did we perfect Sunday? Nga wala kita na pakya sa pagsimba matag Domingo? Di ba? So it means we will always fall short. If we lean on to the law, if we trust our efforts in order for us to be right with God, we will always fall short. Kuwangon yung gihapon ang atong mga effort. Dilit igo ang atong mga kusog. Aron mahimo tang right diha sa Ginoo. Dili og dili yun. That's why
According to Martin Luther, when the law drives you to point of despair, of course, it will drive us to despair tungod kay dili man yun nato matuman ang balaod. Whether we like it or not, dili yun nato matuman ang balaod. According to Martin Luther, let it drive you a little farther. Ayaw lang taman sa pagka-despair nga, di man yun na ako matumaling na pulo kasugoy. Gikapoy namang kumangi. Kapoy ako ning, sige tagbantay aning na pulo kasugo. Naanapon, palakon na pon. Let it drive you a little farther. Let it drive you straight into the arms of Jesus who says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ang atong kakapoy sa pagtuman sa balaod, ang kakapoy tungod kay dili yun nato ma-perfect ang balaod, it should lead us, it should point us to Christ. Ang katuyuhan nga nung ihatag ang balaod, aron nga makita nato ang atong apan, aron makita nato ang atong kaugalingon, that we are aware of ourselves, that we are sinners, and that the sin we have, kanang pagkakita nato sa atong mga sala, makita nato ang solusyon sa atong mga sala nga mao si Kristo. Dili nga mo cling na sa balaod, sige, sayo ko karon pero sunod batuman na lagi ni nato. Dili ay. Kung dili, bakit nato si Kristo nga maulay maghatag solusyon sa atong problema sa sala. And in verse 23, now before faith came, we were held captive under the law. So again, sa wala pa ang pagtuo, we were held captive by law. Naulipon ta sa balaod. Where in the first place, kitaon ta ng mga hintil, we do not have law. Wala mang yung tayong balaod. The law was given to the Israelites. Pero kita nga mga hintil kay magpakahuliyo mo kita. Di ba? That's why si Pablo nag-conclude sa Galatians that before faith came, we were held captive under the law. Nagpaulipon ta sa balaod. In prison until the coming faith would be revealed. So, the preparatory rule of the law reveals that it keeps humanity restrained and aware of sin until the full revelation of faith in Christ. So, when we say before faith came, it means that before the covenant of grace. So, it is tantamount to covenant of grace, new covenant, the doctrine of the gospel, or Christ Himself. Kanang pag-ingon ni Pablo, before faith came, it refers to the covenant of grace. It refers to the new covenant. It refers to the doctrine of the gospel. It refers to Christ Himself. So sa wala pa rin niabot nga bagong kasabutan, nagpailalong pa ta sa balaod. In prison, we should be captive kanus aman until the coming faith would be revealed. Now the question is, does faith naa na ba? Niabot na ba ang pagtuo? Niabot na ba ang bagong kasabutan? Niabot na ba? Yes. Niabot na. Nagpakamatay na si Kristo. So, dili na ta ilalong sa balaod. Di ba? O dako kaayo ni nga sagpa ngadto
gihapon gisaligan ang balaod. Diin supposed to be wala na ni siya katungdanan karon nga niabot na siya. It is blasphemous that we still cling. We are still kanang ato lang gihapon gipriso atong kaugalingon ilalom sa gahom sa balaod. Kay, if you look at imprisoned until the coming faith, until the word until there, it means nahuman na ang katuyuan sa balaod. Tapos na. And you should not cling, dili na magpadayon sa pagpailaw ilalong sa gahom sa balaod. Tungod kay ang preparatory rule of the law, natapos na. The law prepared the way of our Savior. Humana ang katungdanan sa balaod. That's why in verse 24, so then, the law was our guardian. Mo ni ang katungdanan sa balaod. The law was our guardian. Sa lain ay ito, kung nag-open mo sa inyong Bible, sa lain na translation, it's tutor. The law was our tutor. Napoy uban, the law was our custodian. Napoy uban na translation, the law was our teacher. So, wala ang katungdanan sa balaod. Wala yung iingon si Pablo nga, the law was our Savior. It was our guardian until Christ came. Muna ang atong pagtutulog. Hantod si Kristo mo abot in order that we might be justified by faith. So, it's clear that the whole purpose of the law is to bring us to Jesus. Ang tibuok nga tuyuan sa balaod, mao nga madalaki na niining ngadto kang Kristo. Dili nga si Kristo mo'y magdala nato sa balaod, kundi ang balaod mo point nato ngadto kang Kristo. Therefore, if someone doesn't present the law in a manner that brings people to faith in Christ, they are not presenting the law properly. Kung dunay magtudlo nato may tuod sa balaod, kung dili ganing nimusan ko ngadto kang Kristo ang ilahang pagtudlo, it means wala gyud nila natudlo pag-ayo ang balaod. Kay ang katuyuan sa balaod mauman nga tulod kini, mauman nga mo mudala kini nato ngadto kang Kristo. So kung balaod na ganing ang itudlo, 10 commandments, so tidayon sa mga balaod, and if it will not bring us to Christ, then the whole purpose of the law, wala yun niya na tudlo. Wala yun niya na present pag-ayo. Di ba? So, again, ang katuyuan sa balaod, maungamuhatod kini sa mga katauhan sa pagtuo ng Kristo. Now that faith came, dili na ta magkailalom sa balaod. Tungod kay sama sa giingon ni Pablo, dili na kita ulipon niini. Once again, dako kaayo ni nga sagpa kang Kristo nga magpailalom lang gihapon ta
sa balaod, kay siya man ang katumanan sa saad sa Dios, dili man ang pagtuman niini. So, dili na tamo kay lalong sa balaod. Dili na ta dili na ang balaod maoy giya nato karon sa ato ang pagkinabuhi isip ni Kristohanon. Now, so wala gid value pastor ang balaod. Of course, it's clear here that it is our guardian. It is our tutor. It exposes our sins. It exposes the filthiness. It exposes our nature being sinner. And now that we see ourselves sinners, makita usab nato ang panginahanglan sa atong manluluwas nga mao si Kristo. So the law acted as tutor, guiding people to Christ by exposing their need for a Savior. Now that we know all these things, ang pagamatarong mabatunan nato sa pagtuo o ang ato usab nga pagkahimong anak sa Dios pinaagi usab sa pagtuo. So, mo ni siya, we are children of promise. According to verse 26, for in Christ Jesus you are all sons of God. Unsa ko no? Pinaagi sa pagtuo through faith. We become children of God through faith. Kanang pag-ingon niya diha, we become children of God, it emphasizes the exclusivity of Christ as the means of adoption and the privileges shared by all in God's family. Every time galing mo ingon siya through faith, it means there is exclusivity. But pasabot, it is only in Christ. Wala ning lain. Ang pagkahimo natong anak sa Diyos, pinaagi sa pagtuo, it is only in Christ. And that we have privileges being sons and daughters of God. Kasi saad sa Ginoo kang Abraham, I will bless you. I will make you a great nation. O kita man na. And we have that privilege, na atay privilege, anak nga panalangin. Ang saad sa Ginoo ngadto kang Abraham, wala ka na naghisgot ngadto sa mga Hudiyo, kundi naghisgot ka na sa tanang nagtuo kang Kristo. And we all have the privileges. Na atay mga pribilehiyo, isip anak sa Diyos. Di ba? We are not captive. We are now free from the law. We are now free from the imprisonment under sin. That is our privilege. Pero look at the Jews. Look at these people in Galatians nga mga kanang Jew Christians nagtudlo paghihapon sila sa palaon as the means of salvation. So they are not free. And this sonship, according to John 1, verse 12, 13, and 17. Memorize mo rin nato. Nag-ingon ang pulong sa Diyos. But to all who did receive Him, sa tanan nga midawat kaniya, who believe in His name, nagtuo sa iyang ngalan, referring to the Son of God,
He gave the right to become children of God. So, nagdawat, nagtuo, and in verse 13, who were born not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Kung kinsang kabubuton, nahimutang anak niya, kabubuton sa Diyos. Right? But of God. Ang pag-ahimo na itong anak sa Diyos, kabubuton niya. So, and the will of God is not influenced by our good moral. The will of God is not influenced by our good deeds. Dili parehas bitaw diri sa kalibutan nga kung muadap galing ka o bata imo sang tanawon nga buutan lagi na siya nga bata ka, ha? Di ba? Natay mga huna-huna pa una. Apan ang Diyos, ang iyang paghimo nato nga mga anak, pinasikad kini sa iyang kabubuton. And it is, the will of God is not influenced by any other conditions, any other kanang uban pa nga mga kanang requirements, kundi mahitungod yun sa iyang will. And if you look at verse 17, di-compare na ni John ang balaod o si Kristo. Right? No. Kaya nga naman, ever since during the time of Jesus Christ, nagtuo sila na mahimo silang anak sa Diyos kung magtuman sila sa balaod. Pero klaro kayo ang verse 17 that, for the law was given through Moses, pero unsa man, the grace and truth came through Jesus Christ. Dili yung pinahagi sa pagtuman sa balaod. Ang pagkahimo natong anak sa Diyos, pinahagi lang gayon kang Kristo o wala nang lain pa. And if it's not because of the law, we were tungod kay dili man pinaagi sa balaod, nahimutang anak sa Diyos, pinaagi man kang Kristo, dili mo makahimo ang pagdili nato pagtuman sa balaod, makahimo nato kadili na tamahimong anak niya. Di ba? Kay usahay diri sa kalibutan, if you look at how parenthood was, muingon magaling ng mga anak na, mga ginikanan nga, kung kabalo pa lang ko ngay, anak ka! Wala lang ka na kung ipagawas na yung kalibutan na. Di ba? Naamang ganitay mga, mga makita na ito sa salida. But, God being our Father, dili mawala ang iyang pagkaamahan kaniya nato o dili kung mawala ang atong pagkaanak ngadto kaniya kay wala ka nagtuman sa balahon. It will never change. Ang atong pagkaanak sa Diyos will stay. Dili ni siya mawala. If the Holy Spirit that is in you, and it helps you know that you are sons and daughters of God, it will not fade. It will last. So, kining ato ang pagkanak sa Diyos, dili niya mawala. Look at the story of the prodigal son. Tanawa ang istorya sa prodigal son. Di ba? Kuha niya iyahang kabtangan, lakaw siya dito. Pero sa may pagkahuman niya, bulda sa iyang kabtangan, nahulog na iyang kwarta, nagkauna lang siya pagkaon sa baboy, nakahuna-huna siya, nakubalik siya sa iyang amahan. Pero dili na isip mo sa kaanak. Di ba? Muna yung libuwak, dili na isip mo sa kaanak. Pero pagbalik niya dito, pagkakita lang sa amahan, nakandagan siya. Ipaandaman o
nindot nga si bistig, gisuluban og mga singsing, o gihimuan o pagsilibrar tungod kay ang iyang anak ni balik na. That is how our relationship with God works. Dili kini pinasikan sa atong abilidad sa pagtuman sa balaod. Kay kung pinasikan pa kini sa pagtuman sa balaod, then walay mahimong anak sa Diyos. Kundi si Kristo lamang. Dili kita mahimong anak niya. And next is that we are united in Christ. So dili lang ang himong tang anak sa Diyos, we are also united in Christ. In verse 27, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. When we say baptized, we are thinking of water baptism, right? But if you look at baptized into Christ, not baptized into water. So, baptism here, the word baptized, again, it means immersion. To sink in. Kanang mulubugin ka. So, what pasabot that we immerse ourselves into Christ. Gibutang nato atong kaugalingon ngadto kang Kristo. Mao na ibot pasabot. And if you look at baptized into Christ, have put on Christ. When we say put on, mura siya og kanang nagsulob. Nagsulob og sinina. We put on Christ. So what pasabot, when we put on Christ, we are taking on His identity. We are baptized into Christ signifies being united with Him, taking on His identity. And in Romans chapter 3, verse 5, verses 3 to 5, it says, do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead, by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. When we say we were baptized into Christ, it means we died with Him, we were buried with Him, and we were raised with Him. And we now live in the newness of life. Subot pasabot, when we say newness of life, we are now taking on His identity. Si Kristo na ang makita sa ato ang kinabuhi. Kaya namin itong may unang umang tao, lahi na lagi ka karon, bago na lagi ka. Grabe, magkakayo. Umuinom, magkadagdahan sa una. Grabe man mong panahumuga. Di nga lang ka mo inom karon. Kanahinga na ba? It means we now take on the identity of Jesus Christ. When we say we were baptized into Christ, it means we immersed into Christ. It is now His identity that is seen in us. Being children of God, dapat mahimok ang liwat sa atong mamahan. Di ba? Mahimok ang liwat sa atong buhay ng Diyos, sa atong mamahan ng mga Ginoo. And not only that we were united in Christ, the unity we have in Christ bring us all to unity. This is our identity, being children of God. We are now united as one. According to verse 28, there is neither
Sa ano? Jew nor Greek. Ganun giuna man yun niya. Anong man niya giuna ang there is no male and female. Ganun dili man niya na yung giuna. Ganun giuna man yun niya ang there is neither Jew nor Greek. Tungod kay mo may issue diri sa Galatians. Nga in order for you to be saved, kinahanglan sa ka, kung ikaw hindi, kinahanglan sa ka mahuliyo. So, now that we have put on Jesus' identity, it is more important than any prior identity we possess. So, hindi na dahil importante ang ato ang kung himo batang Hudiyo or dili, kung maayo batang status economically, or unsa bay ato ang identity prior sa ato ang identity diha kang Kristo. So mawala na o sa kini kadako nga revolution nga gihimo ni Pablo ngadto sa simbahan sa Galatians. So wala na linya nga nag-ulang sa Hudiyo o sa mga Hintil. Wala na line nga nagbabag sa mga ulipon o sa mga dili ulipon. Wala na babag nga nag-ulang sa lalaki o sa babae. O sa mo niya, we are all one in Christ Jesus. Usa nata diha kang Kristo. Ang pagkahimo natong anak sa Dios, that is our identity. Mao na ang atong identity. We are all children of God. And because we are all children of God, we are all one in Christ. Usa nata. And it should be evident in us Christians. Kinahanglan makita ang panaghiusa natong mga Kristohanon, kita nga nahimo ng anak sa Dios. Dili pwede nga maingon ta nga kay out. Inyuha na. Maupon ni amuha. Dili day pwede nga anak na takaron. O, anak mo kay ani sa ni. Ang mag-iya-iya punta. Total, para mo na sa Ginoo inyo ha, para mo na sa Ginoo mo ha. Dili iyay. But instead, we should be united sa ato ang mga gipangbuhat nila binalihan sa simbahan. Tungod kay mauma na ang katuyuan sa pagkahimo natong anak sa Dios. Dili ta magkabuagya. Dili ta mag-ahi-ahi. Murag dagabuhol ba? Ija-ija, aho-aho. Dili gay. Kung dili kita nga mga Kristohanon, karon nga nahimo utang anak sa Dios, magkahiusa kita. We should be united. Dili ta mag-iya-iya, dili ta mag-aho-aho. We work as one. Ang atong effort matag usa will accomplish the same purpose, the purpose of Christ. So, mo na atong angay buhaton isip ang anak sa Dios. And since we are now children of God, we became heirs of the promise. Makapanunod kita sa saad. Kaya nahimo naman ang anak. Mura na siya diri sa kalibutan ba? Kaya anak mong gan, isa pa ng liha, kuya, naaman sa ektaryang kayutaan, apil din ka sa iyahang mga kaptangan ng makapanunod, di ba? Kaya anak mong ka, naagid kay katungod. And here, tungod kay nahimo maputang anak sa Diyos, we became heirs of the promise. Makapanunod ta.
Dili ng si kuan ray kuan, siya ray mga dawag anay kay siya may mahayong anak. Dili. We are all ears according to promise. Not according to our tawag na performance. Ang ato ang panunod nga saad sa Dios, dili ni siya according sa ato ang performance, kundi according sa saad sa Ginoo. So through faith in Christ, believers are spiritually adopted into God's family and receive the blessings promised to Abraham. Ang saad sa Diyos nga kang Abraham, madawat nato. Tungod kay nahimo naman kitang binhi ni Abraham o nahimo naman kitang anak sa Diyos. God will surely bless us. God will always be pouring out His blessings on us. Tungod kay nahimo naman kita niyang anak. We all have the privileges that Jews think they have. So to conclude this, in Christ, we discover who we truly are. Diha lang ang Kristo, makita nato kung kinsa yun kita. We are God's beloved children. We are united with His people and secure in His promises. I believe we are all children of God, right? Nahimo na ba tang anak sa Diyos? Then, we are His beloved children. We are not just His children, but we are His beloved children. And this, we are all united with His people. Nahiusa kita sa iyang mga katawhan, sa iyang mga anak. And since we became children of God, we have the right and we now became heirs of His promises. His promises is secure in us. That's why kita nga mga anak sa Diyos, we are very privileged. We are so blessed. Tungod kay ang Diyos dili man mupakyas sa iyang saad nga ri kanato. Ang Diyos maginumanon man sa iyang saad ri kanato. When we say He will bless us, He will surely bless us. When we say iyang ayohon ang atong mga balitian, He will heal us according to His will. And to those who are doubting, na dili pa sila anak sa Diyos, sayang rin na mahimo lamang kitang anak sa Diyos, pinaagi sa pagtuo o wala na ilain pa. Mahimo lamang kitang anak sa Diyos, diha kang Kristo o dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Once again, we are all heirs of the promise. We are children of God because of our faith in Christ Jesus. Tag natong tanan.